Sinisi ni U.S. President Joe Biden sa grupong Hamas ang airstrike sa isang ospital sa Gaza City na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 500 individual. Balik bansa naman ang ilang OFW mula Israel na nasaksihan ng pag-atake ng grupong Hamas. May report si Jonathan Andal. Naglagablab ang Al-Ali Al-Arabi Hospital sa Gaza matapos tamaan ng airstrike. Nasa 500 ang nasawi kabilang ilang nakikisilong lang para makaiwas sa bakbakan. Ang mga sugatan sunod-sunod na dinala sa isa pang ospital. Ito na ang itinuturing na pinakamadugong pag-atake sa Gaza mula nang sumiklab ang gulo magdadalawang linggo nakakaraan. Nagtuturuan ng Palestine at Israel kung sino ang may kagagawa ng pambobomba. Ayon sa Gaza Health Ministry, nagbabala ang Israel sa ospital ilang araw bago ang airstrike. Itinanggihan ng Israel at iginiit na resulta ito ng pumalyang rocket launch ng isa pang grupo na Islamic Jihad sa Palestine. Si US President Joe Biden na nasa Israel ngayon nakipagpulong sa Prime Minister ng Israel at sinisisi ang nangyari sa grupong Hamas. Based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Nangako si Biden ng suporta sa Israel sa gitna na nagpapatuloy na giyera. Ayon sa health authorities sa Gaza, hindi bababa sa 3,000 ang nasawi sa 11 araw ng pambobomba ng Israel sa Gaza. Tinatamaan na rin ng airstrike ang lungsod ng Rafah sa southern Gaza. Nasa Rafah ang border ng Gaza at Egypt na hanggang ngayon hindi pa rin matiyak kung kailan bubuksan. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, ligtas ang 135 Pilipinong lumikas doon. Pag tawid mo ng Rafah crossing, hindi yun Egypt agad. Merong corridor na maikse. Tapos nandun ka na sa Egyptian side. That's controlled by Israel, that area. Naisumite na ng ating embahada sa Israeli authorities ang pangalan ng mga Pinoy na nasa Gaza para matiyak ang mga pagtawid ng mga ito. Pinalilikas na rin ang mga Pinoy na nasa southern Lebanon dahil sa bakbakan doon ng Israel at ng grupong Hezbollah. Balik bansa naman ngayong araw ang 16 na OFW mula sa Israel. Nakita ko po yung nasusunog na mga bahay, mga sasakyan, mga sundalong patay, mga civilians. Isang kasama nilang OFW ang naiwan sa Abu Dhabi matapos hindi payagang bumiyahe dahil sa high blood. Bawat isa sa kanila nakatanggap ng 50,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers at 50,000 pesos din mula sa OWA. May 35,000 pesos naman na tulong ang DSWD. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.